Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Gunki BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. makunusin ng maiwasan na crackdown ng NBI and BIR laban sa mga nagpapabakal at nagagamit ng peking persons with disabilities identification cards. Ipinahayag ni Lumagi sumikat na sa 88 billion pesos na buwis ang nawawara kalagtalagod na 2023 ninulis sa tax evasion kapag nagagamit ng peking PWD IDs. Ang mga inisubot na nakakuha ng 20% discount asin dahil pinapabayad ng value-added tax sa mga piling goods asin serbisyo. Alas 5:12 ang oras yato kunyan. Binawi naman kang House sa Quad Committee ang ipinataw kaning contempt laban kinating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, Cassandra Ong, Kanlaki South 99 as negosyanteng si Tony Yang. Daraman kani, makakalibre na si Ong na ipinakulong kang Quad Committee sa Correctional Institute for Women o CIW sa Mandaluyong City asin sinasabing nagsasapo ng depresyon. Si Goo man nakakulong sa Pasig City Jail asin may kinakampang na kasong kriminal. Si Yang nasa kustudiya kang Presidential Anti-Organized Crime Commission asin may kaso man na kinakampang asin napaggarban kang komite na ini may helang asin nakakonfine sa Sanong Hospital sa Taguig. Binawi naman kang Quad Committee ang contempt order laban kay Police Major Leo Laraga bilang konsiderasyon sa espiritu kang Pasko. Si Laraga pinakulong kang Quad Committee huli sa Hilingninda inidagpukutik may koneksyon sa pagdadan kidating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa log mismo kan prisuan. Alas 5:13 ang oras yatong ngunyan. O dumas sa mga nagkuhaning bar exam, ipaparuwas na ngunyan aldaw, Disyembre 13, ang resulta kan 2024 bar examinations. Alas 12 at siya pagkauntos sa compound kang Supreme Court. Nasa kabilugan 10,490 examinees ang nakatapos ng tulong aldaw na pag-i-exam nagilibo sa tracing testing centers karatiligod na Setyembre sa enterong Pilipinas. Ipinahayag ni Supreme Court Associate Justice as in 2024 Bar Chairperson Barrio Lopez na pupunan kang inbank ang deliberasyon alas 10 ng pag-agatyan. Inirekomenda ni Lopez na mantineron ang tradisyon na 75% passing rate. Daw na nga ni ang pinal na desisyon na nakadepende sa inbank. Sakop kang bar exams, ang political as in public international law, commercial as in taxation law, civil law, labor law as in social legislation, criminal law, remedial law as in legal, as in judicial ethics, na may practical exercises. Siniguro man ni Justice Lopez, maging patas ang itataong grado sa mga examine. Sigun sa iya, bagi ang mga naging kahaputan sa examination, balanse, as in nakasentro sa mga presenting isyong kahaputan as in practical na kaalaman na importante para sa mga nangiturugan na maging abogado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras yato ngunyan. Sa mga baleta hari sa mga pagriba sa luwas, 3.5 billion pesos na landfill soil na itatahob sa gabukid na basura sa duwang duwang semana pang maabot. Ano ni headlines ini? Detalles halik kay Maiko Garcia. Maiko.
Nagpaliwanag si Engineer Joel Martin sa gabundok ng Nanggad na itsura ka sa Isidro Sanitary Landfill na halos magtutulong iskalo na nga ni ang langkaw. Susukay Martin ang mga basurang itinambak na iman permanenteng arugkin kalangkaw, kundi papatagon dangan lalaganan ng daga. Alagad pagkatapos nakan Pasko o bagong taon na posibleng mag-abot ang sa idang in-order na landfilling soil na nagkakantidad na 3.5 million pesos. Pinawarang handal man kang SWMO ang publiko na day mag-aarog sa nagsara ng Balatas Dam site ang San Isidro. Ang mga basura sa nasabit na lugar ipapatag, tatambunan ng daga. Si Martin na pabareta nga pinapon ni Lenny, takunta daw naging bundok ang tambakan ng basura sa San Isidro. Nilinaw kang SWMO sa publiko na uminabot kaya sa 14,368 na toneladas ng basura ang nakolekta matapos ang Tropical Storm Christine, rason kung kaya itsurang bundok na ang laog kang San Isidro Sanitary Landfill. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Network News. Kakampi Network News. 16 minutos mga tuga magkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Mayong problema sa Philippine National Police ang posibleng pagkuha ni Vice President Sara Duterte ng private security team. Yan matapos man na i-recall ang nagkapera kaning security detail uliban sa nagpaparagos na investigasyon matapos ang komisyon sa nangyaring pagbabalyo ng ospital sa Chief of Staff kang Vice Presidente na si Undersecretary Soljecan Lopez. Sigun kay PNP-PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, importante na nag-provide na sinda ng 25 pulis na inagad kang Armed Force of the Philippines na kaning baging party kan security kang Vice Presidente kang Pilipinas. Sabi ni Fajardo, yaw na kay BP Sara ang desisyon kung ako niya uday. Alagad, siniguro ni Fajardo na preparado man ang sinambit ng mga pulis na magbuwis ng buhay para tawang proteksyon ang Vice Presidente kang Pilipinas. Inot naman sinabi kang Vice Presidente na pigsuratan niya si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na rin niya akong ang security na itatao. Sa katakod na bareta mga tugang, dagos sa salaman ng AFP o ang Armed Forces of the Philippines sa pagkataon ng proteksyon kay Vice President Sara Duterte sa ibong kamplano kani na magkuha ng pribadong security service. Karitalikod na Merkules, sinabi ni Duterte na plano niya magkuha ng pribadong security huli sa banta ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Naribayan ng mga biyembro kan Vice Presidential Security and Protection Group. Nagsulat naman ng Vice Presidente sa pamayukang Armed Forces of the Philippines kung saan sayang sinambit na linya akoon ang replacement na maghahali sa puwersa militar. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pang bareta ko sa Senado Nacional, nagluwas sa 2023 Annual Audit Report kang Commission on Audit para sa Department of Public Works and Highways, DPWH, ang 783,529,617 pesos na advance payments sa mga kontratista na day para mabawi sa good karing huring party kang taon. Ang mga pundo para sa 353 na proyekto kang infrastruktura na natapos terminated o naghahanap ng terminasyon kang kontrata. Pinatalian naman ng COA. Ini pagbalga sa revised implementing rules and regulations kang Republic Act No. 9184 as nagdadala ng peligros ng dakula ang nawawarang pundo kang gobyerno. Kabali sa mga mayor na nadiskubre kang COA, iyon 388 billion pesos para sa 253 na natapos ng proyekto. 351.7 milyon pesos para sa 94 terminadong proyekto, asin 43.7 milyon pesos para sa 6 na proyektong naghahanap ng termination. Ang mga day na bawing advance payments minarepresentar sa day pagtarim pumabawasan ng mga bayad na nagusugo ng 15% reduction halis sa periodic progress payments ka mga kontratista sagod sa dagos ng mabayadan ang advances. Kabaliban sa mga isyong nakaparaman sa findings, anday pagtrayumpong na-forfeit ang advance payment bonds sa oras kan termination kang kontrata.
Siriman ang kakulangan sa monitoring asin tamang pagbawas halis sa billing kang kontratista. Daibang kompleto ang accounting records asin mga pagkabala sa pagproseso ka mga claim kan mga kontraktor. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras sa ating unyan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, pinigirang ka Philippine National Police na loyalty check ang ginibong command conference na pinaginutan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Campo Crame. Yan hulikan na dingkilang ka rin sa pagkutalan kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, haloy nang nakaschedule ang conference asin mayo ning pagkaaram sa ribok sa politika. Sabi ni Fajardo, mantenido silang sincero sa sadang sinumpaan na responsibilidad. Katayon sa lamang ganin na i-report kan PNP sa Presidente ng Pilipinas sa mga naging trayumpo sa sadang mga piglansar na operasyon sa mga nakalis na bulan, siriman ang mga nakalinyada pang plano sa mga maabot na panahon. Ipinahayag pa ni Fajardo na matao mandalan ini para sa Presidente na ilatag ang sa mga direktiba sa mga presenteng kampanya kang gobyerno arog kang pagpuho sa pugo, iligal na droga asing krimen. Kaibarang ka Presidente sina Interior Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, asin man si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Siniguri Fajardo na sina mapapiktar sa daringkilan sa politika asin sulamenting konstitusyon sila ang sa indang susundon. Mientras tanto mga tugang, tinawandong kang Korte Suprema na day pwedeng piriton kan sarong writ of mandamos ang Commission on Elections. Nagamiton ang diskresyon kani arog kang pagkataon o pagsasayuma sa sarong kahagadan, nabukasan asin liwat na bilangon ang mga ballot box. Ibinasura kan Supreme Court in Bank ang petition for mandamos na isinangat ni Eliseo Miaris Rio Jr. asin ni Bapa. Taon 2023, nagsuda ng petisyon ang grupo ni Rio sa Comelec in Bank tanganing hagadon ang pagbusisi sa mga kwalifikasyon kang Smartmatic uli sa mga irregularidad sa transmission asin pagresibi ni mga resulta kada talikod na May 9, 2022 elections. Inagad man ka mga petitioner na idiskwalipikar ang Smartmatic sa pagbali sa 2025 Automated Election System kung saan may nahiling na day may panawanag ng mga irregularidad. Nobyembre taon 2023, pinaunrang kang Comelec in Bank ang mga petisyon ni Rio asin ba pa nagdiskwalipikar sa Smartmatic sa pagpartisipar sa proseso kang bidding. Sa parehong resolusyon, napagdesisyonan na ang Comelec pwedeng sa kaso ka mga petitioners na magsugo ni naliwat na pagbibilang kan mga balota. Nagsunod man ni motion sa Comelec ang mga petitioner para bukasan asin liwat na bilangon ang daimaba sa 30 silyadong ballot box alis sa Santo Tomas, Batangas. Hulita nagsimbag ang Comelec sa mga motion na ini. Nagsunod ni ang mga petitioner sa Korte Suprema ning petisyon para sa pagkapaluwas kang writ of mandamos para pirito ng Comelec. Nagampanan ang ministerial na responsibilidad na magpautob ning resolusyon na ipinaluwas ka lang talikod na Nobyembre 29 taon 2023. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baratan dyan tungkol dyan sa lado national, na-cite in contempt si Police Colonel Hector Grijaldo matapos naliwat na magatindir sa pagdangog kang Quad Committee kan Kamara de Representantes kasugma. Sa pagdangog, sinabi ni House Assistant Majority Leader asin Taguig City Representative Pami Zamora na nagbutwa si Grijaldo sa pagdangog sa sainda ka mga imbitasyon na ipinadara sa iya kang komite. Sigung kay Grijaldo, nagpapaumay siya matapos magpasararam sa rotator cuff syndrome operation na sinagka-confine sa Pasig Doctors Medical Center. Inaprobaran man ni Committee Overall Chairperson na si Surigao del Norte Congressman Ace Barbers ang motion matapos na mayo magpahayag nin pagkontra digdig. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kanya matugang alas 5:25 ng pagkaga.
Mientras tanto, sa iba po mga balita niya tungkol dyan sa lado nasyonal, itinutulod kan sarong legislador na magpanawas ang presidente ng executive order na temporaryong maibalik ang kapoder ka National Food Authority sa pagbabakal ng bagas. Sa pagdangog kang baratong o kang murang pagkain na Super Committee, inapot ni Deputy Majority Leader Janet Garin ang Department of Agriculture kung ano ang epekto sa pagtanggal kang poder sa NFA na magpabakal ng bagas, pati mais sa naroon kang 2019 Rice Tarification Law. Sigun saya, ang pagtanggal sa poder kang NFA, sampaling kaya o problema kaya nakaigwaning sa labuatan sa presyuhan kan bagas. Si Bagman Secretary Francisco Choy Laurel Jr. kan DA, sarong managadinin sa mga epekto kang pagawara kang poder kang NFA. Ipinahid kang kongresista na baka pwedeng magparuwas ng executive order ang Presidente ng Pilipinas bilang intervention o nasa panahon na igwang red flags sa manipulasyon kang presyuhan kang bagas. Dagdag niya, garong gayo habawa pa ang proseso kung itutulod ini bilang proposed ng lay. Kasi baga may Laurel, ma-research asin pag-aadalan ini maray kan Department of Agriculture. Paliwanag pa ka Sekretary, kahit ito nakarehistro sa NFA ang mga rice trader, alagad gunyan daina. Asin kahit ito pa, nakapagbenta ang NFA ng bagas sa mga merkado asin nakakapag-importar, kaya dakulang bagay na maibalik sa NFA ang sa indang poder. Parehas manggiraray, si mga importer na nagbabawas yung presyo kang bagas sa ibong kang binawas na taripa, ang dating transaksyon sa NFA. Kaya same problem ang giraray. Pag dako agraray kang NFA, ang poder na sila magpabakal kang bagas. Ini ang Kakampi Network News. Aprobado na mga tugang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghaluwag sa visa access sa mga dayuhan mag-alis sa mga nasyon kan Amerika, Australia, Canada, Japan, asin iba pa. Sigun sa Presidente, bayo siyang dahiling na kaulangan sa rekomendasyon kan Private Sector Advisory Council para magpautubnin na paghaluwag sa pagkatoning visa access baging sa mga foreigners na naghahali sa Singapore asin United Kingdom. Pasado sa rekomendasyon kan PISAC, mas marikas na ang visa access sa American, Japanese, Australian, Canadian, Schengen, asin American, Japanese, Australia, Canadian, Schengen, Singapore, asin UK, visa holders. Alagan siguro sa Presidente, kaya puan mo ng pagkadalaan na maray, urog na sa isyo kan seguridad. Bata na ang pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang VAT Refund Law o ang Republic Act No. 12079 na nagtataw ng refund sa mga turista na mabakal sa accredited retailer outlets sa mga produktong Filipino ning 3,000 pesos sa laog nin 60 aldaw. Dawa na kanuwas ni Pilipinas pero dahil manudurakan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang Quad Committee. Ipinahag ni House Quad Committee Overall Chairperson na sinsurigaw del Norte Congressman Robert A. Barbers sa katresim pagdagog kasugma dapit sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators. Sigun ki Barbers, mantenido ang contempt sa citation as in arrest order kan Kamara laban ki Roque. Batandaan inilulok ni Roque sa Korte Suprema as nagurot ning Rito Bamparo, alaga na siya pinaunrahan kan Korte Suprema kan Pilipinas. Nakasabi ni Barbers na nadiskubre kang Quad Committee ang pagkaka-imbelto ni Roque sa Lucky South 99, ang pugo sa Porac, Pampanga na imbelto sa marbebang iligal na aktibidad. Ipinahig ni Barbers, nagluwasman sa pagdangog kang Quad Committee na si Roque ang legal counsel kan Lucky South 99 na nagkipagbiting kay Pagcor Chairman Alejandro Tenco kay banan si Cassandra Ung. Sinabit pa ni Barbers na makaduda ang pagparadakula kan dilinsya ni Roque pag-alis sa 2016 na subrikat sa 125 million pesos kan 2018 sa good sa presente. Oras na ito kanyang mga tugang. Eksakto na alas 5:20 ni pag-aga, mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Asin mga report ng mga pagkiriba sa luwas ang tabianan po. Kita po na ang tabianan live
Unyan pong Aldaw na Birnes sa 99.9 EBFM Kamsur, dyan sa Ringgodada, sa 99.3 sa KM Kakampi sa Partido Area, asin man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning man sa mga nakatutok sa samuyang mga FB Live. Mabalik ang Kakampi Network News at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Lokal na pagresponde kang emergency unit, kinipirmaman ka mga opisyal kan edukasyon. Na sida Bots Alihabo asin abogadong si J.R. Ortega na nag-administrar sa scouting jamboree ang mga detalles kang insidente. Ang mga otoridad kabali ang Zamboanga City Police sa Bureau of Fire Protection asin Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office nagugurusan na ni pagsarong investigasyon asin na mapaluwas ng komprehensibong report sa urog na madaling panahon. Ano ka na gobyerno sa Naron Mayor John Dalipi nagpahayag din pagkinumamay sa mga pamilya kan mga biktima silang promesang suporta sa mga nagkairido huli sa pagkakakuryente. Duman sa mga teachers na sigang halatkan silang SRI 1,011,800 na public school teachers as in non-teaching personnel kan Department of Education ang mabibiyaan nin 20,000 pesos kada saro na Service Recognition Incentives o SRI. Sigun ki Education Secretary Sara Angara, dakulan tabang ini sa paghahanda ka mga empleyado kan TEPED para sa padaganang nakapaskuhan asin pagsabat ka bagong taon. Siniguro pa rin Angara na nagigipag-coordinate na siya sa Budget Department para mariglar ang pagpapanawas kalasang bitang insentibo. Matandaan, pag-alis sa 18,000 pesos na Service Recognition Incentives, ginibo na ini kang gobyerno ng 20,000 pesos kada saro. Si ibang mga empleyado ka ibang hensya kang gobyerno, mayo pang bareta, manungod sa SRI na sa inyong pigahalat na dati na-receive man ninyo ka nakalis na mga taon. Mientras tanto, ipinagmalaki ang Korte Suprema ang halangkaw na bilang ka mga kasong nadesisyonan ka mga lower court sa bilog na 2024. Pasado sa palig na ipiniluwas ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo, kabilugan 508,197 na kaso sa entero Pilipinas ang nagibong madesisyonan ka mga lower court sa laog nin halipot na panahon. Sigun sa Chief Justice, sumikat sa 43% na posting rate sa pagkatrabagan ka Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court as in Regional Trial Court. Sigun pa Hismundo, ang alam ko na bilang resulta kasi ng pagmawot na maiba ang backlog ka mga kaso sa Pilipinas. Nakulang bagay man ang pagsimbag ka mga lower court sa kamautan kang hudikatura. Kabali na ang pagmawot na mabistahan ang mga kaso sa halipot na panahon. Mientras tanto, apura sa mga nasambit ng korte, halang ko man ang bilang ka mga kasong madidesisyonan kaniba pa mga korte sa nasyon, kabali na ang Korte Suprema. Sa bilog na 2024, nagibo kan Supreme Court na madidesisyonan ang kabilugan na 4,294 na kaso. Mientras tanto, 14,699 man sa mga kasong nakasangat sa Court of Appeals. Alas 5:45 ang oras sa atong unyam. Balikan tamo na mga bareta magalis sa mga pagiriba sa luwas. Network News. Kakampi Network News. Construction worker arestado sa sarong bypass operation na biglang sardya sa Banuang kang Calabanga, Camarines Sur. Details kang report na haliki Mike Rabito. Mike. Maatong bangunyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong 31 anyos na construction worker duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Makalista ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Calabanga, pasado alas 6:46 ni nabanggi kan sudma duman sa Zone 4
Barangay Santa Cruz, Poblasyon, Calabanga, Camarines Sur, kan ilansar kan mga kabuhan kan Calabanga Municipal Police Station sa pakikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 ang sa indang anti-illegal drug bypass operation na nagresulta sa pagkakadukop kan na sospek na pinagbistong si alias Andy, 31 anyos, may kasaruan, residente kan na Zona 4, Barangay Santa Cruz, Poblasyon na unang bitanag banuan. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarempong nakabakal sa target nin sarong pidaso kan heat seal transparent plastic tray na may laman white crystal substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items duman na ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit na drug suspect na bawi sa iyang posisyon. Iyo ang 500 peso bin na ginamit bilang bypass money asin ang duwang pidaso kan transparent o kan heat seal transparent plastic tray na may laman white crystal substance o pinagtutubudan shabu matapos ang ginibong markings sa inventory sa mga nabawing items na nasambit ng persona ang tulos pinagdara sa ipatura kan Calabanga Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo! Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang application sa pagkapatindog ng cell site kan Smart sa Karayan nakapinjinti pa sa ngunyan. Baretali kay Ko Garcia. Di pa nagpapalos ng building permit ang City Engineer's Office para sa nasa construction kan cell site kan Smart Telecommunications sa Barangay Kararayan. Susog kay Engineer Elmer Albo. Inipor dahil sa kinakaipuan pang requisitos na kaipuan na i-complete ang kontraktor sa lugar. Saro sa pinakaimportante ang social preparation. Uli ka mga nagrereklamo sa lugar. Suzuki Albo pending pang application ang building permit para sa nasa pagpapatindog ng cell site. Alagad, maski maayo pang permit, nagkakaralot na sa lugar. Marong duman ka nagtalikod ng semana, pinapundo. Asin pinagbultahan kang Smart, kanda ko kang City Engineer's Office na nagpapatindog ng tore ng sulamenting bitbit na papel kang Smart. Yan resolution of no objection hali sa sanggol ng barangay kan Kararayan. Dagdag na bareta sa Latulukan ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, alas 5:49 ang oras siya tungo dyan. Balik kita sa iba pa mga bareta sa Lado Nacional sa Kakampi Network News. Mayon dapat epekto sa pagtaon ng mga serbisyo asin implementasyon ka mga programa kang Philippine Health Insurance Corporation ang pagkataon ng subsidiya para digri. Ito ipinahayag ni Senate President Chis Escudero. Daraman kan kandalan na mapiktaran ng operasyon kang ahensya hulita mayong pigtagamang subsidiya para digri sa 2025 national budget. Tinabando ni Escudero na may 600 billion pesos na nakareserba ang pundo ang ahensya kaya dahil tinawanan pa kang o tinawang paling subsidiya halis sa gobyerno. Dapat man sumot gamito na kampilet ang pundo ulit mababaan na balor kani resultado kang inflation. Nagpapagiramdom ang Philippine Ports Authority sa publiko na planoho ng amay ang pagkapadra ng balikbayan box urog na ngunit nakapaskuhan. Sigun ki PPA General Manager J. Santiago, mas maray ipadara ini ning amay para masigurong maresibi tulos kan sa mga partneryos sa Pilipinas. Paliwanag ni Santiago, bigaylaw man na kayang halangkaw ang volume o dakol ka mga ipinapadarang niya na holiday season kaya importanteng ipadara ini ning amay para maiwasan ang anuman na pagkaabala. Kada regular na aldaw, nasa 45 dias ang pigahaloy bago makaabot sa Pilipinas. Pero huli pa holiday season, lauman na mas mahaloy ang palalo asin posibleng abuton pa ng Pebrero bago maresibi ang sa indang ipinadarang balikbayan box kan mga mahal sa buhay. Abiso ni Santiago makipagkoordinar sa mga lehitimong forwarders para sa mga update sa indang mga ipinadara. Nagpapatawid ba ini sa publiko na day magtubod sa mga text o upload na nagkasabing may kaipuan bayadan para marikas ang pagkapaluwas kan mga kargamento. Nagpatarid ba ng Department of Environment and Natural Resources sa grabing sulfur dioxide emission gikan sa bulkan Kanlaon. Ini kasunod kang ginimong pag-aadal ka Manila Observatory sa satellite
imagery na ipinilawaskan Korean Space Agency. Nadiskubre kan DNR na nakulang porsyento kang asopre sa duros na pinagtutubunan naghali sa mga ibinubuga kang bulkan kanlaon. Daw nga ni ang kanlaon nasa Negros Islands, nakabot subot din sa Panay Islands kung saan nadiskubre na halangkaw ang sulfur dioxide concentration sa parehong isla. Paliwanag di na Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga, nasusog pa ang mga gira kang asopre sagod sa 36,000 kilometros gikan sa ibabaw kang kinaban ini baybot sa bihon ning halangkaw na concentration kang asopre sa duros din duwang darakulang Visayan Islands. Sigun pa sa Secretary, pwede din makakontaminar sa mga water sources asin desalbado para sa pag-inom asin maging sa pang-irrigation. Uli kini, perang seri ning water testing ang gigibuhon kang ahensya para madeterminaran ang kalidad kan tubig sa mga lugar na apektado kang pagputok kan bulkan kan laon. Liwat nagpautob ning temporary ban ang Department of Agriculture sa importasyon kan domestic wild birds asin poultry products gikan the Netherlands matapos magdako ng kaso kang highly pathogenic avian influenza. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. katuyan kang import ban mabagat ang paglaog kan bird flu virus tanganing portiran. Ang salud kang local poultry industry nasarong multi-billion pesos na negosyong nagpapabaskog sa darakulang kapitalista. Nagtataw ng hanap buhay asin seguridad sa pagkakan. Ito naman naping report kan Chief Veterinarian kan Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality kan the Netherlands. Ang karagdagan na outbreak kang H5 subtype kang avian influenza karakterikon na November 17 sa Putin, Ginderland na nakapiktar sa mga domestic birds. Ang presensya kang bird flu virus kinumpirmar kang Wiganingen Veterinary Research. Bilang tulos na aksyon, nagparawa si Secretary Laurel ng Memorandum Order No. 56 na nagusugo sa Bureau of Animal Industry. Suspiniron ang proseso asin pagkaparawas ng sanitary asin phytosanitary import clearances para sa importasyon kan domestic asin wild birds halis sa the Netherlands. Kabali na ang karning manok, di-old na siyo, sugok asin similya na ginagamit sa artificial insemination. Isinugo pa man ka Secretary ang gabos na veterinary quarantine officers as inspectors sa Intern Pilipinas na kumpiskaron ang mga produktong gikan sa the Netherlands apura sana sa mga nakabiyahe na o nakaabot na sa mga lokal na pantalan matapos may paluwas ang order o nabuno na bago ang Nobyembre 3 exempted man sa import ban ang mga heat-treated products. Oras siya ito kanya matugang 6 minutos antes magabot ang oras na alas 6 din pag-aaga. Matapos si bulgarang insidente kang subot pagwapatok ng baril kan sarong pulis at tumangan kan sayang bihikulo mentras nasa Taguig City kalit talikod ng Miyerkules na pagkabanggi, tinawan doon ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro ang banta sa sayang seguridad uli subot sa pahiging hayaga na kritiko niya sa pamilya Duterte. Ipinahagi ni Castro sa sayang manifestasyon sa pagdagong kang House Squad Committee dapit sa subot extrajudicial killings kang war on drugs sa irarom kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi ni Castro, papuli na siya gikan sa salong event sa BGC duman sa Taguig mga alas 11 ng pagkabanggi kang Miyerkules kan mahalin niya ang pagkaputok ng balil kan salong pulis na naglalapag subot sa individual na naka-motorbike. Ipinahagi ni Castro na huli sa insidente, nagimduman niya nangyari sa Talaingog, Davao del Norte. 6 na taon na nakakaliis kung saan pinaputukan ang sasakyan ng duwang riding in tandem. Katakot gani, hinagad kang teacher Party Solon sa istasyon kang pulisya sa BGC na nakasakop sa lugar na magpasa ng police report na galing Bagi Malinaw kung lehitimo ang nangyaring operasyon. Mentras na sinusunod ang paretang ini, mayo pampahayag ang lado kang PNP manungod sa mga binuyagyag ni Congresswoman Castro. Ipinahayag man kang Commission on Elections na nasa 68,444 na mga persons deprived of liberty ang nagparehistro para makaboto sa 2025 midterm elections. Sa sinambit ng bilang sinabi ni Comelec Commissioner Amy Firolino,
Nakabali sa sainda ang 993 na mabuto sa lawas kang presuhan as iniiskutan ni mga individual ni mga otoridad. Alagad, sigun sa Commissioner, pwede pa ning mabawasan depende sa abanti kang kaso ka mga PDL, siriman, ang mga posibleng mapalibre resultado kang pag-aprobar sa saindang GCTA o General Conduct Time Allowance. Basado sa desisyon kang Korte Suprema, tinabando ni Comelec Chairman Erwin Garcia, pwede magboto ang mga PDL na naka-apilar o may pampilar desisyon ang mga kaso. Kasugma ni pag-aaga, nagperma sa kasunduan ng Comelec, Public Attorney's Office, Bucor asin BGMP para man sa pagkukudusin ng edukasyon asin burutuan para sa masunod na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 3 minutos na lamang tugang antas magabotang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang mga bareta niya tungkol sa Senado Nasyonal, dahil naman nagtutubod si Senador Cynthia Villar na magkakaiguan ng 20 pesos na presyo kang kada kilo kang bagas sa mga merkado na pigpromesa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inisumot ulit sa desisyon kang gobyerno na tapesan ang taripa ka mga pigi-importat na bagas. Tinawandong ka Senadora, dahil siya pabor sa ginibong inikan gobyerno hulita nabawasan ang suporta sa mga parauma na kinukuha gikan sa Rice Tarification Law. Una ipautob ang lay, paliwanag ni Villar, kinukuha ang pundo para sa mechanization program para sa mga parauma. Sabi pa kani, talagang seryoso ang gobyerno na maiba ang presyo ng bagas, napago na sing kasuhan ng mga rice smugglers, pati naman holders. Nasa in contempt si dating Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva. Unisubot sa pagputik sa pagdangog kang Quad Committee kang Kamara de Representantes kasugma. Sa pagdangog sinabi ni Congressman Joseph Stephen Paduano na nagpuputik si Villanueva. Si Bagni Villanueva, maayo kaya na siya matandaan na kinaulay siya. Ninulita ang aram niya nasa opisina siya kan mangyari. Kinontrama ni Paduano ang kasibagan ni Villanueva. Digdi nagsangat ni motion si Paduano para i-cite in contempt ang nasambit ng dating PDEA chief. Nagsangat man ni motion si Congressman Rumia Acop pagkatapos na kang Kapaskuhan ikulong si Villanueva. Mayo man nagkontra sa motion kaya inapurbahan ni Barbers. Piglinaw ni Barbers, ikukulong si Villanueva pun sa pagbalik ng sesyon kang Kongreso sa Enero 13. Mientras tanto, mga tugang sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, mga bareta pa sa lado nasyonal. Inimbestigahan ang Philippine Competition Commission, PCC, ang sumot double franchising kang Grab Philippines sa motorcycle ride-hailing industry. Nagluwas ang issue kan double franchising sa pagdangog kang Senate Committee on Public Services. Nagpapag-unalayan ang pagbakal kang Grab sa Move It as in operasyon kang Grab Bike Service. Tinawandong ka sa motorcycle organization na dapat mag-operar ang Grab Bike as in Move It bilang sarang kumpanya huli sa sarosanaban ang silang may sarili. Nagpromesa man ang representante kan PCC. Ipaparuwas ang resulta ng investigasyon bago mag-adjourn ang Senado sa mabot na December 21 para sa Christmas break ini. Nadiskubre dahil pananaloy kan Lipa City Council ang operasyon kang Grab Bike sa syudad kan nabayong permit to operate alis sa lokal na gobyerno kaya konsideradong illegal o kolorom. Inalang pagbangka mga tricycle operators and Drivers Association sa Lipa City and Land Transportation Franchising Regulatory Board dapit sa illegal na operasyon kang Grab Bike sa syudad. Sigun sa ida, dapat simbagan kang LTFRB ang problema, lalo na tarakula ang epekto gali sa saindang ganansya, ulita inaagaw kang Grab Bike ang saindang mga pasayro. Tinawan doon kan mga toda sa LTFRB, inuto ng silang kapakanan, ulita igwa sindang prangkesa, halis sa ahensya sim permit, halis sa lokal na gobyerno. Paliwanag man kan Lipa City Council, ang Grab Philippines, dapat magpaliwanag kung tano sinda nag-uupirar daw mayong pagtugot ang konseyo. Oras na patunayan, pwedeng pamultaon kang konseyo ang Grab asin dahil natugutan na makapagbiag giraray sa saindang lugar. Ini
ang Kakampi Network News. Network News. Oras niya tungkol niya matugang. 1 minuto na maglampas ang alas 6 ng pag-aaga. Papanago sa mga baleta sa Kakampi Network News at yan. Antabiyaran po ang mga baletang mag-ali sa tuwing mga pagriba. Mga kakamping radyo, halid dyan sa Rinconada sa paykan DWEB FM Kamsur. Mga baletang tinipon kan Kiyam Kakampi Partido. Asitban mga baletang tinipon kan 91.9 BBS FM Sandaga City. Digdi lang yan sa mga baletang amay na sa doon na antabayanan simulcast sa mga kakamping radyo. Asinman sa FB Live. Ini po ang... Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Alos yun sa detalyos kan mga barata, alidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Ana, lokal na gobyerno ng siyudad in Iriga sa liderato ni Mayor Rex Oliva ang tinawanin onra sa presiosong Early Childhood Care and Development Council 2024 Partners Recognition Program na ginibo kasudma, Disyembre 12, 2024 sa Manila Hotel. Ang nagrepresentar sa siyudad ng Iriga sa nasabi ng seremonya, iyo ang pamayo kan City Social Welfare and Development Office na si Mardel Verosa. Ang siyudad, ang orgulyong pinagresabi, ang plaque of recognition, ninuli sa exemplary performance asin ang mga labi ka-importanteng konversyon na naginibukan lokal na gobyerno sa pagtulod kan high-quality early childhood care and development programs. Ang nasabi ng award, onra na nasungkit kan siyudad ng Iriga, ang bali, pinagtampok ang padagos na commitment kan lokal na gobyerno sa paggawa implementar ni na makamangdanan na mga programa para sa pag-develop kan mga kaakian asin nagsisiguro na sinda iguanin access sa mga komprehensibo asin man accessible programs na nakadisenyo para man magiyahan ang sendan pagdakula asin man ang sendan kamugtakan. Ang nasabi ng okasyon, may temang Building Solid Partnership Towards Strategic Leadership, pinagsilibrar ang pinagsarong espersos kan mga lokal na gobyerno, kan mga organisasyones asin mga individuals para man mas maparog ang kalidad kan early childhood care and development sa enterong Pilipinas. DWEB-FM Rinconada sa Kampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan sa tuwing mga bareta pa sa lado lokal. Lagpalayog nindakulang pasasalamat si Vice Mayor Edsel Serrano de Inawat sa mga mahigo sa pag-iriba sa sanggulang panglunsod na padagos na nag-iisip ng mga pidaso ng legislasyon na papakinabangan kan gabos sa sektor kan syudad. Ini anagin pa ni Vice Mayor de Inawat sa entrevista kan DWEB Kamsur. Siring anagin pa kan Vice Alcalde matapos na kan nakalisa sesyon regular kan konseho nagkaprang resolusyon asin ordinansa ang pinagpadanuhan ni Kagawad Danreb na Karyo Aburite na ansaro. Iyon kamautan na pagkrear rin inapod na grievance committee na iyon madangog maasikaso asin maaksyon kung kinakaipuan sa mga inagrangi kan mga senior citizens asin persons with disabilities sa syudad. Sigun kay Vice Mayor Dinawat, mag-inalagtang ang ginibo ni Kagawad Danreb para sa kapakanan kan mga senior citizens sa PWDs asin inipatunay na padagos na nagtatrabaho ang konseho kan syudad para sa pag-asikaso kan gabos sa sektor kan syudad sa syudad nin Iriga. Ako po nagpapasalamat ako sa mga mahihigos na konsehal kang Iriga na padagos na nag-iisip ng mga bagay na papakinabangan kan gabos sa sektor sa Iriga. Iwan ini ang sa senior citizens, sa PWD, sa Solo Parents Act. Kaya magkakaiguan ng grievance committee. Itong madangog kan mga hinaing, ang mga reklamo ng mga senior citizens in mga sektor na iniyo, kani pong madaling ma-address asin matanan turusing atensyon asin pansin kan mga nanunungdan papabeni. So ako bilib ako kay President Danreb asin sa mga pag-iriba dahil talagang padagos hindi nagtatrabaho sa para magaanan ang pagbuhay-buhay kang mga sektor na araw kani papabeni. Parte ng mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Inawat. DWEB-FM Rinconada sa Kampi mo Network News. Yan pa video ng mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kampi Network News. Kakampi Network News. Mabaros Benny ka mga balita ang tinipon kan DWEB FM Kamsur hari po dyan sa Rinconada area.
6:15 oras sa atong unyan. Isunod na mga balita halino pa sa partido area sa bahikan KM Kakampi Partido. Ang kaibaran tong unyan duman si Rene Aurelio sa Partido. Go ahead. KM Partido Kakampi Network News. Mabalos kakamping Juno ya mga barata gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Maray na pagpugol kan renta kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Asin silag na mga transaksyon na financial. Ang mga nailing na rason ni Congressman Elry Villaferte kan segundo distrito kan Camarines Sur. Kon kaya na probinsya nagpantulos sa pinakamayaman na probinsya sa entero nga runakan na Pilipinas bali sa pinakauring report na pinagapaluwas ka na Commission on Audit ha. Nagiging nga basihan ka na komisyon sa pagdeklara bilang riches sa probinsiyuan na probinsya ang may dakulang asset arog kan mga kadagan na kung sa indigdi pinapatindog ang mga importante nga proyekto sa infrastruktura, mga heavy equipment asin iba pa. Mientras tanto susugpa kay Congressman Villaferte na pero sa Commission on Audit na nagdeklara bilang pantulos sa pinakamayaman ang probinsya ng Camarines Sur sa enterong Pilipinas. Nagluwas man ang sarong artikulo sa Rappler na ang probinsya kan Camarines Sur ang pinakamayaman na probinsya sa Bicol Region, mantang ang pinakatios ang na probinsya ng Sorsogon. Kabaliktaran kan parating sapa na sanakan sarong broadcaster sa Naga na ang Sorsogon daa ang pinakamayaman na probinsya sa Bicol asin ang pinakatios ang probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyas kan bareta ngayon oya bismo si Congressman Elry Villaferte. Ang probinsya ng Camarines Sur ay ngayon third richest province na sa buong bansa, pangatlo out of 82. Sarong onraya na bilang pagpatunay na marayang pagpadalaga ng exemplary at maganda ang kwarta ng gobyerno, hindi lang na transparent ang paggastos, napapalaki po. Pag sinabi kasing mayaman ng probinsya, ibig sabihin yung mga asset ng probinsya, yung lupa, mga equipment, dumadami po ang lupa ng probinsya na dinidevelop, ginagawang building, hospital. Sa Kapitolyo, i-develop ng inimpisa ng aking ama, pinatuloy ko ni Mix de Luigi, yung mga tourism projects natin sa Caramoan, dagdag assets yan, CWC, call center. Kumbaga sa isang kumpanya, malaki yung asset na proteher, na pangalagaan, na palago. Kaya yung mga nagasabi ng mga puris-puris, sampal sa kanila po yan. Yung mga nagasabi na mga maraot laban sa probinsya, yan ang nangyayari. Congressman Elry Villaferte ka na segundo distrito ka na Camarines Sur. KM Partido Kakampi Network News. Walong mga nadakop na illegal na parasira sa manuanin na presentasyon Camarines Sur. Nagbayad na daning multang tiga 2,500 pesos. Niloria na sa detalyas kan barata. Nakabayad din na multang kantidad 2,500 pesos ang walong mga parasasira na naresto kan mga tawahan ka na PNP presentasyon sa liderato ni Police Captain Mark Espanya o ay Chichipo Police ka presentasyon Municipal Police Station matapos na maaktuhan ang mga inin nagsasagibo ng illegal na pagsasira sa kadagatan na sakop kan sinambit ng Panuaan. Ini ang naging pahayag sa Kakampi Mayors ni Police Captain Espanya sa entrevista kang Kakampi Mayors kasugmang pag-aga. Susong sa pahayag kani ang lokal na ordinansa o ang municipal ordinance sa indang pigapataw sa walong mga nagka-arrestong mga parasasira asin bakuan Republic Act 8550 ang anti-illegal fishing law. Sigun digdi basado kaya sa lokal na ordinansa kan sinambit ng Banuan, Municipal Ordinance number 6 series of 2012 kung sa inipigbabawal ang anong mga klase ng illegal na pagsisira 15 kilometros gikan sa baybayon kan sinambit ng Banuan asin ini may multang 2,500 pesos ang maglapas kay nilang bangsaro. Sigun pa sa opisyal tulos man na nakapagbayad kan sinambit ng multa at mga ini sa Tesoreria Municipal Council ng Banuan kung kaya dahil naman subutin na bigla alaw pa sa karsel. Magirumduman basado sa report kan sinambitang hipatura kanakaaging aldaw nagsagibunin na Seaborne Patrol na matawahan kan PNP presentasyon sa panginot ni Police Captain Mark Espanya gikan sa barangay Bitaogan sagkod sa barangay Binavista aragad pag-abot-subot sa porsyong kang barangay Binavista na Espatarinda ang sarong kolor green na bangka na nagsasagibunin pagsisira particularmente ang inaapod na kalansisi asin kan sa inday ni Dulukon mantang nakaladlad pa ang fishnet asin ang pinaghanapan nin mga dokumento maayo man subot ining naipahiling kung kaya dagos naman inday ning pinagdala sa indang hipatura ang sinambit ng mga nagka-arresto mga illegal na nagsisira mga taga-barangay
kabutunan sa Banwaan in Lagunoy, Camarines Sur. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Marinaga. KR Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto, number 9 na Municipal Most Wanted Person sa Garcia Torena, Camarines Sur, arestado, Dadsprado sa Barata. Arestado kan mga personahes ka na Garcia na Municipal Police Station sa pamayo ni Police Captain Abraham Cortez Jr. na acting Chief of Police katawang Paranaque PNP sa Sirigibong Manhan Charlie Operation kung saan matayon pong narestaro ang sarong lalaki na pinagkukonsiderar na number 9 na Municipal Most Wanted Person sininiada ko naman sa Paranaque City kanakalis na Disyembre 10, 2024 na may warrant of arrest para sa kasong panlulugos na pinag-isin ni Honorable Freddy Balonso, presiding judge, kana Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 63, Calabanga, Camarines Sur, Pitsado, Enero 4, taong 2000. Asin may manina pinag-re-recommenda na piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspetsado ang sa iyang mga diretso sa constitutional asin ang dahilan kan pag-arestar sa iya sa direkto na sa iyang sasagutan. Ang Garcia na Municipal Police Station padagos ang pangapunan sa publiko na suportaran ang mas pinakantad na pagsugpo sa mga nagigibunin ilegal asin krimen asin pinasalamatan man ang mga namamanuan sa indang ipinapaabot na informasyon sa ipaturat nga ning mamantener ang katiwasayan katulinungan asin maging ligtas ang mga namamanuan sa banwaang kan Garcia Torena, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KR Partido, kakampi mo, Network News. Dulong mga persona arestado kan na Philippine National Police matapos na sakyadahon ang sarong patupadan sa Banuan kan Natigaon, Camarines Sur. Basado sa report kan Natigaon na Municipal Police Station, alas 11:35 ni na pagkaga kasudma sa Sunado sa Barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. Ang PNP personnel kan Tigaon Municipal Police Station ang nagkondukta ng anti-illegal gambling operation na gamit ang Alternative Recording Device o ARD na nagresulta sa pagkaristar kan mga suspitsado na pinagabistong sinda Christian Alahor Ipayago, 36 anyos may agum, asin residente kan barangay Buracan, Sangay, Camarines Sur. Christian Aragon na Balmores, 20 anyos sarong parauma, residente kan na naunambitan ng lugar sa Banuan kan Sangay. Seringman si Achelis sa Pinoso, Balmores, 62 anyos may agum, asin na residente man girare kan barangay Buracan, Sangay, Camarines Sur. Na kung saan ang mga ini ang nagkadadakop na sa akto na naimbelto sa illegal na sugal, partikularmente ang natupada na kung saan nakuha sa sinambit ng mga personan, mga ebidensya, mentras nan ibang mga parabulang ang nakadurlag sa mga operatiba kan ini ang magkamalisya na nagadang-hadang na ang mga otoridad na recover man sa lugar kan na pinagsakibuhan kan operasyon. Iyo ang kantidad 833 pesos naman iba-ibang denominasyon. Tulong gada na pambulang na manok, siringman sarong buhay na pambulang na manok na kunsain. Sa ginibo pang pag-rekesa sa mga nagka-arestar na mga persona, na-recover pa sa posisyon ni Mr. Sapino ang kantidad 20 pesos gikan banda ki Mr. Alahor, na ang kantidad 790 pesos sa singikan man ki Aragon, ang kantidad 362 pesos sa manibibang denominasyon na kung saan pinagsabing ang kwartang ini ang ginagamit na pamusta sa sinambit ng patupadahan sa Banuan kan na Tigaon, Camarines Sur na kung saan iguaning kabilugan na 2,005 pesos. Ang mga suspitsado ang pinagpaliwanagan man kan sendan mga diretsos konstitusyonal dangan ang mga ini ang pinagdara sa Tigaon Municipal Police Station kay banan ang pinapidasong mga ebidensya para man sa magkakanigong disposisyon. KR Partido, kakampi mo, Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikandigdi sa KM Kakampi Partido sa pangaran ni kakamping Frank Sotero ang nagdarasindukan mga barata o Rene Aurelio sa Babalos sa Good Morning. Kakampi Network News. Kakampi Network
News. Salamat pa rin Rene Orellosa dyan sa KM Kakampi Partido alas 6:25. Uwi na sunod mga balita hari dyan sa BBS FM 91.9 Naga City kay Banta naman si Junel Cuba. Junel! BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Magayon na barata anatud ni Congressman El Villafuerte sa mga taga Camarines Sur. Nakatalaan ang magluwas sa probinsya ng Camarines Sur ana bagong bakal kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na iyo ana mammogram of wheels na ini ang pinakainot sa intirong Pilipinas. Digdi pwede na magpa-check up ang mga babae na nag-iedad 40 pataas sa bilog kay ang kinabanda ana pinakadakulang kaso sa breast cancer. Ulit tadain nakakapamimogram ana mga kababaihan iyan basado sa pahayag ni Congressman El Villafuerte daina na nakakapacheck up ulit tamal anda bayad sa sa mammogram kaya pega desisyonan kan na pamilya Villafuerte na magbakal na ni na mammogram on wheels na malibot-libot sa mga barangay sa gabos na banwaan kan probinsya kan Camarines Sur tanganing maserbihan ang mga kababaihan na nag-iedad 40 pataas sa laog kan probinsya. Uya si Congressman El Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. At meron na rin tayong bagong magandang balita. Meron na tayong nilalabas ngayon, first in the country, mammogram on wheels. So yung mga babae na 40 and above, magpa-check up na. Alam mo, isa sa pinakamataas na kaso ng breast cancer sa buong mundo, sa Pilipinas, dahil hindi nakakapag-mammogram ang mga ating mga kababaihan. Hindi nila alam may bukol na pala dyan sa kanilang katawan. Hindi nakakapa-check up. Dahil mahal naman talaga ang mammogram. So ang isip po ng aming pamilya, Kafuerte, ay bumili na ng mammogram on wheels na dilibot sa kada barangay bayan ngayon para makapagbigay ng libreng mammogram aside from iClinic on wheels. At kung may makita naman bukol, dalawa naman yan. Pwedeng cancerous, pwedeng dae. Cancerous po ay pwede namang gamutin kung maaga pang makita. So yan po ang mga magagandang balita. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman El Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Entras tanto, apwera kan mammogram nakatalaan man na mag-abot sa laog kan probinsya kan Camarines Sur sa bulan kan Enero and pega apod na dialysis on wheels sa maabot na bulan kan Enero 2025. Iyan bilang partipa kan padagos-dagos na pagpapakusog kan programa asin man serbisyong kapuarte kan probinsya kan Camarines Sur ang dialysis on wheels ang makakatabang sa gabus na mga taga Camarines Sur na nagpapasairarom kan dialysis session sa parte mismo lalong-lalo na itong mga may hilang sa kidney. Ini para inaninda madipisilan sa paghanap pa ni nagagastuson sa saindang pagpapadialysis na igwanin kamahalan man ang kantidad kanda bayad sa kada sesyon. Uyan pahayag pa ni Congressman El Villafuerte. Meron din kami i-release sa January, dialysis on wheels naman. So, tuloy-tuloy po ang serbisyong Kapuerte. So, salamat Benji. Sana yung mga natutulungan, patuloy rin silang magsabi sa media, mag-post sa Facebook, kung ano po ang mga nangyayari sa nakatabangan para mas lalong naaaraman kan tao at nakakabil sila ng serbisyo. Lahat naman pwede. Meron kasi mga bata talaga na pinanganak medyo... Artiyan kan mga pahayag ni Congressman El Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto, ninhuli kan dakula na mga taga-probinsya kan Camarines Sur ang nagahagad nintabang kan iClinic on wheel na makapagpa-check up sa mata asin makakuanin libreng salming ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte sa tabang ninda Congressman El Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte nagbakal pa nin sarong iClinic on wheel tanganing mas dakol pa ana matabangan bako lang mga senior citizen kundi mga aki na igwanin problema sa saindang mga mata asin pagiling. Asinda ang problema sa katarata. Uya si Congressman El Villafuerte. Well,
Well, welcome talaga. Nakakataba ng puso yung mga ganyang balita na marami tayong natutulungan. Yung iClinic on Wheels, first sa buong Pilipinas yan. Pasalamat kay Governor Luigi na isip po niya yan. At ang daming gusto mag-avail. In fact, gusto ko lang ibalita na na bumili pa taong probinsya ng isa pang iClinic on Wheels. Ang daming demand. Marami pa tayong dapat matulungan na hindi lang mabigyan ng salamin, ma-check up kung may katarata. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur, kandidato para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Perang mga residentes naputulan ng tubig sa laog kan siyudad Canaga asin man Camarines Sur, inabisuan kan MNWD na magbayad. Boyet Paderes sa detalye. Nabisuhan na kan Metropolitan Naga Water District na magbayad na ning sa endang bill ang pera mga residenteng naputulan ng tubig sa Naga City asin Camarines Sur para may magamit ko niya na Christmas season. Sigun kay Chapi de la Cruz, inial mga residenteng dahil nakapagbayad antes kan Typhoon Christine sa bulan September kung sain dahil sakop sa pagsuspindi kan penalidad kan Oktubre 23 pagkatapos kan bagyo sa nagkaigwan ng kasuguan dapit sa sa pagsingil sa asin sagkod November 30 lang kung sain kinakaipuan na nindang mag-violent na o antes kan due date urog na ang haros duwa o tulong bulan na ang nakakaagi. Sinabi pa ni De La Cruz na tulos man na i-reopen ang connection kan tubig kung nakakomply na ang consumer. Para sa BBS News, Boyd Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang Barata, Department of Agriculture sa Bicol, pinaraan paghadit kan na publiko na sa nai-record na inot na kaso kan avian influenza o anda bird flu. Darrell Banyas sa detalye. Ilang sigurar kan DA Bicol na mayong dapat ipaghaditan publiko dapit sa na-record na enot na kaso kan highly pathogenic avian influenza 1H5N2 o bird flu sa Banwaan kan Talisay, Camarines Norte. Nakatutok subot ang sa indang opisina sa pagkontrol asin tulos man daang nagkondusir ng depopulation, quarantine, surveillance asin animal movement control sa lugar. Sigta pagramduman ang publiko urog na itong may mga atama na hayop na senyales o sintomas kan avian flu, pwedeng paiba-iba. Kung kaya ipag-question na ipatest ang mga ataman, lalo na kung may outbreak sa lugar. Pwede hiling makaulakit sa tao, alagad mayo pa man na record na kaso ka ini, digdi sa Pilipinas, salbado man subot magkakanin karne, asin sugo kan itik, pugo asin manok, basta inigikan sa mga lihitimo asin pinagkakatiwalaan na merkado. An AI o bird flu, inikausa kan virus na nakakaapektar sa mga manok, itik, ganso, pabo, pugo asin iba pa, siring man sa iba pang mga domestic asin wild birds na perming nagresulta sa biglaan na pagkagadan kan mga apektadong avian species. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, piglinaw kan Pinaga na daisinda nagsasaray kan mga ebidensya sa droga. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinagalinaw ka Naga City PNP na ang mga drug evidence anda daisinda nagsasaray imbes sa pagkatapos na ini maidokumento asin masangatanin kaso ang mga nagiging suspect dagos ini pinagdadara sa andyan sa Provincial Command sa Crime Lab na consent iyo subot ang nagsasaray ka na mga drug evidence na nare-recover ang ka na PNP Naga sa anuman na operasyon. Illegal drugs na nakukuha natin sa mga police operations, automatic po yan na nasa ating crime lab po yun. Then, ang aram ko po yan, the crime lab ay magpapa-schedule at magre-request ng o maghahingi ng permiso sa court, no? Sa court para mag-dispose or may disposal silang gagawin pag-abot sa Pati yan na kan paglilinaw ka Naga City PNP sa pagi ni Chester Pomarte kapag taram ka Naga City Police. Para sa Kakampi Network News, Oscar Isminda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Yan tabi ka Kamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Junel, and mga pagkiriba halina sa BBS FM Naga City. Oras yato niya matugang. Alas 6:35, mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang pagkakalusot kang propestong House Bill 302 na pigapadriwan mismo ni Congressman Elry Villaferte. Kung saan nagamindar sa Centenary Act of 2016 para man sa benepisyo ka mga senior citizens na nag-abot ang edad sa 80, 85, 90, asin 95 anyos sa kudawabot ang 100 anyos para mag-resibi ng 100,000 pesos na centenarian gift. Matandaan pikanunsyar na ipananahaloy na ang National Commission on Senior Citizens na ang mataw ka nasambit ng benepisyo sa mga senior citizens pagali sa DSWD sa irarom ka na namindran na centenarian law. O yan pati mga palig ni Congressman Elry Villaferte dapit sa bagay na iyan. Alagaan natin ang mga senior citizen. Kung wala sila, wala tayo. Alagaan natin sila. Mga bayani yan na magagaling, masisipag pa. Alagaan natin. Hindi lang po akong author niyan. Si Congressman Mix rin at ang Bicol Soro Party List na Congressman. Tinulak po yan sa Kongreso. Hindi lang po yan sa octogenarian act na dagdag ayuda, tulong pag sila naging 80, 85 hanggang 100. Ako rin po si Congressman Mix at Bicol Soro Party na yung senior citizen na monthly na 500 binibigay ng DSWD, naging 1,000 na po yan. Kami rin po nagtulak niyan na kami rin ang author na magkaroon ng ayuda sa solo parent. So marami po tayo mga tinutulak sa Kongreso. Hindi lang programa, proyekto, ayuda. Pag nasa Kongreso tayo nagtatrabaho para maproteher, matabangan ng senior citizen, solo parent, kahubenan, at iba't ibang sektor. Alam niyo po, ang napasar kong batas na simula nung ako naging congressman, kulang-kulang almost 300 na batas na. Palagay ko isa ako sa pinakamaraming napasanan na congressman. No? Kasama rin natin si Congressman Mix kahit first term, nakita mo naman nagsisipag din, pati ang Bicol Soro Party List. So, inspirasyon po namin ng mga tao na tutulong sa amin, kaya pag nasa Kongreso, inspirado po kami magtrabaho at magpasa ng mga araw kaya na batas nila. Opo. So siguro parte ang kapapayag ni Congressman Elry Villaferte. Mientras tanto, ikinugman ni Congressman Elry Villaferte ang plano ni Secretary Ed Angara o Secretary Sally Angara ka Department of Education na adaptaron ang mga pinunan na programang pang-edukasyon sa probinsya kan Camarines Sur. Na idot na piga-introducer kan sayang amaan na si dating congressperson, dating Governor LRB. Asin ipinagparagos kan mga nagsunod na mga gobernador, arog niya asin ka sa mga aki. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na durante ka magbisita sa probinsya kan Camarines Sur si Secretary Sally Angara, mismong nahiling kani ang mga ipinagmamalaki mga programa sa edukasyon sa probinsya kan Camarines Sur para man sa kapakanan ng mga estudyante. Asin man kan mga paratugdo sa interong probinsya. Nagpromesa man ang Secretary kan TEPED na matabang sa probinsya kan Camarines Sur dara kan nakalis na bagyong Christine kung saan kadako ng mga eskwelahan ang nagkaarapektaran. Dakulang bagay subot ang pag-aaramiguhan na relasyon ka mga Villaferte at Silangara na pinunan kasi ng mga magurang na dayupot na mag-abigo si LRB asin dating Senate President Edgardo Angara. Balikan ta mga payag na yan ni Congressman Elry Villaferte.
Teka muna, ano nangyari kanina? Yes, talagang kaibigan po natin yan si Sec. Danny. Ang ama niya po, si Senate President, ating Senador Ed Angara, barkada po ng ating ama, si Governor Congressman LRV, kabrad sa fraternity, si Secretary Angara naman na sabay kami pumasok sa politika 2004. Mabait na tao, matulungin ng senador pa siya, matulong na sa ating Secretary. Nung tinamahan tayo ng bagyo, tinawagan po namin siya ni Governor Luigi, ni Congressman, kung pwede makabisita, tanganing mahiling po niya ang extent ng damage ng bagyo sa schools, sa mga infrastructure. At inondahan po niya tayo, 2 days po siya dito, nag-overnight, no? Normally, pag bumibisita, ilang oras lang ang secretary siya, 2 days, imikot siya sa 5 skulahan. Nakita niya ang damage at nag-assure naman po siya na tutulungan niya. In fact, nag-iwan pa siya ng tulong para makabili ng mga printers ang mga skulahan dahil nawasak ang printer, hindi sila maka-print ng mga gamit, test sheets. So, malaking bagay po at niyabang rin natin yung Head Start program. Pinakita natin siya. It was started by my father, Governor Congressman LRV, na sabi ko sa kanya, halos lahat ng mga nag-excel sa mga science, math, tech, mga graduates ng Head Start. So, nabilib siya. Sabi niya, dapat gawin to sa iba't ibang lugar. Then, nag-inaugurate na tayo ng Learning Development Center, the first in Bicol, kung saan training ang mga teaching and not teaching personnel ng DepEd. Tinulungan po ni Governor Luigi yan sa mga gamit, aircon at iba-iba pa. Dahil alam niyo naman na full support ang aming pamilya. Magpunta ako yung ama ako kay Luigi ng mga Parte ang kabahay ni Congressman Elry Villaferte. Mientras tanto mga tugang, magmugmaan Pasko kan lampas sa 7,000 mga empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Yan ang pabiti na pahayag ni Congressman Elry Villaferte kung saan halato na sila abay ang anunsyo ni Governor Luigi Villaferte para sa gabos ng mga empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur na naging katuwang kan probinsya. Tangani makamtan ang mga pagbisto. Pinakahuri ang sabi kang kuwan na ang Camarines Sur nag-ikatuluna sa pinakamayaman na probinsya sa interong Pilipinas. Pero sabi ni Congressman Elry Villaferte, durante kamagtama ang bagyong Christine, ang mga empleyado kang Kapitolyo Provincial kang Camarines Sur nakinabang ni calamity assistance bilang tabang sa mga empleyado na naapektuhan man ka nakalis na bagyong Christine. Hindi na magaan na. Ang good news naman is aside from yung 13 pay, mga government mandated, palagi naman tayo nagbibigay ng Christmas bonus. Antayin lang natin ang announcement ni Gov. Luigi. Pero gusto ko rin na ipaabot, bago pa nag-Christmas, tinamaan tayo ng kalamidad. Nagbigay na po si Governor Luigi ng 5,000 pesos calamity assistance. Pinauna niya na sa lahat ng empleyado ng Kapitolyo. No? Lahat, walang pili. Isipin mo kung 7,000 na empleyado niya sa 5,000 o more than 35 million. Binigay as calamity assistance sa mga empleyado. So, mahal natin ang mga empleyado dahil kung wala po sila, hindi natin mapapatakbo ng maayos ang Kapitolyo. Hindi po mararamdaman ng mga taong serbisyo kapwerte. So, sa lahat ng mga nurse, doktor, mga medical workers, mga social workers, mga driver, mga nag-aayos ng relief, sila yung mga bayani na tumutulong talaga sa atin. At kung wala sila, wala rin po kami na... Parte ang kamapayag ni Congressman Elry Villaferte. Kasubanggi, ginibo ang General Christmas Party ka mga empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. As initialmente, may pigarons na si Governor Luigi Villaferte nin Marina Barreta para sa mga empleyado kan Kapitolyo. Balita sa luwas ka Pilipinas kunya nanindugan si US President-elect Donald Trump ang plano kaning paggamit ng mga military para sa pagpapadeport sa mga migrante na iligal na nakalaog sa Amerika. Ipinahayag ni na nakapalamang kaya sa Likan Amerika na pwede sa naman magamit ang military sa maximum level kan deportation. Sinasabi pa sa Amerika na pwede magamit ang US military sa good day aprobado kan US Congress. Batandaan tinawando ni Trump ang sayang pagpapalaya sa mga iligal na migrante oras na siya mag-asumir sa pwesto o pagbalik sa White House bilang presidente ng Estados Unidos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tukang yara po mga balita sunod na ang tabiaran sa Kakampi Network News. Biyernes 13 ko niya na, Friday the 13th.
Ngayon pong Disyembre 13 taon 2024. Ang mga balita sa Kakampi Network News, babalik po sa Lunes sa aga po ang tabianan kita sa BBS-FM Studio para sa panibagong simulcast program and mga programa tunuban na po na alas 6 ng pag-aaga, sulungan na sumebe, kabali po ang programang Probado Servisyo, Serbisyong Kafuerte. Sa pagkaran kan DWEB-FM Kamsur sa Ringgonada, ang KM Kakampi sa Partido Area, asin kan BBS-FM sa Naga City. Hariman po digdi, sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City, kay barang ko si Iban Bulawan sa Radio Technical. Ako po si Jun Bernas, mabaros ka sa nung pagantabay, ang sa tuyang Christmas countdown ko niyan, Iban, piralang aldaw na sana, Christmas na, pirang aldaw na sana. 12, 13, 11, Christmas Day na. Babaros ka sa Pagantabay. Good morning. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu.